Okay na. Maraming salamat mga kapanalig. Narito ako ngayon sa bayan ng Panukulan, Quezon upang saksihan ang kanilang agri-fisheries at ipakita kung ano yung mga natatangi sa kanilang mga barangay at kung paano nga ba nila ito ginawa. Paano sila nagkatulungan sa tulong ng kanilang mga namumuno sa bayan ng Panukulan, Quezon. Halina po kayo at ating pagmasdan at tunghayan ang kanilang mga tama. Barangay, isang barangay Masura. Barangay Rizal. Ay, grabe. May paganto. Dito, tapat mo na, tapat mo na. Pumapasok na po tayo sa bayan ng Panukulan, Quezon. At ating pong
na titingnan. Tayo makikikwentuhan. Nakikita natin yung kanilang mga angkos. Bago po tayo pumunta sa kanilang municipal, ay punta muna tayo sa dagat. Oo, kado. Yung dahil sa nililibok. Ano ko yun? Di tayo matutulog mamaya. Saan tayo kakay? Tawa mo na ba di? Sarang na lang mo tayo mic mo malit. Sa kasamaan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ni Herodes na ipinakulong si Juan Bautista upang maitago ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa bawat sandali kami nagpapahayag sa ating mga kapatid at hindi nagpapahayag ng pag-ibig at pagmamahal sa kanila, tulad ng mga tao sa Galilea na hindi nakinig sa pangaral ni Juan Bautista. Panginoon, kaawaan mo kami. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Father Dodig ng parokya ni San Juan Bautista dito sa Panukulan. Isa po sa mga ginagawa namin para gabayan ng mga tao ay siyempre ang paghingi ng panalangin at pagkuha ng halimbawa kay San Juan Bautista, na ang lahat ng aming ginagawa hindi dahil sa kagagawa namin, kundi ito ay tumuturo sa kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon. Maraming salamat po at magandang araw po. Ngayon narito na tayo sa kanilang mga booth at ang una natin bibisitahin ay ang Barangay Rizal. At ano nga ba yung kanilang mga ipinagmawalaki sa kanilang barangay? Ano naman mga produkto dito? Halika po tayo at ating pasukin, tingnan natin kung ano yung kanilang mga pinagmamalaki dito sa Barangay Rizal.
Hello po. Magandang fiesta po sa inyo. Ito po yung bago po tayo pumasok, nakikita natin po, mayroon silang mga produktong saging at niyog na hindi mawawala, pero kakaiba yung niyog na nakita natin sa kanila. Mayroong iba pa rin kalabasa. Ito, kalabasa. At syempre yung talong. At yung yan. Tapos meron din po silang tapa lang ang tawag dito. At syempre po, meron po tayo nakita dito tuna stick, tuna kilawin, tuna sisig, tuna sushi, sashimi, and maki rose. At yun po, sa mga susunod, titikman natin kung pwede natin matikman yung kanilang pinagmamalaki. At tayo po makikipagpintuhan. But still a little shy. At yun po, mayroon silang tinda na. Ate, pwede ba? Ito pang mangga ay produkto ba ito sa inyo? At produkto sa mesa sa barangay ninyo. No, at yung Barangay Rizal. Napalarang sa at ano po pangalan ninyo? Rosalyn Lusilatan. Yan, mga gusilatar po, tigaramin talaga ay serisa at sukunti. At yun po, meron po silang kakaiba. Wait. Meron silang langka. At yan po. Ano po yung yung pinakang the best ninyong pinagmamalaki sa Barangay Rizal? Ayun po na. Ngayon po natin pinagkakakita pangisda. Pangunahing pinagkakakitaan ng pangingisda. Sa kasalukuyan, magkano na ang kilo ng tuna? Sa Rizal po ay hindi po pare-paras ang kilo ng pagka po dagsa ay marami pong isda ay nababa po siya ng 150, 200. Pero pagka po hindi ang nahuli, naabot po siya ng 400 hanggang 300 kg. Wow! Ganun po, kahalaga yung tuna. At hindi lang po sa ibang lugar may tuna. Mayroon din dito sa Pulilio Island at lalo higit po dito sa bayan ng Panukulan, Quezon. Salamat po. Ngayon naman, bisitahin naman natin itong Barangay San Juan. At ito po yung poblasyon, Barangay San Juan. Yan. At ano nga ba yung mga produkto nila dito sa Barangay Poblasyon o Barangay San Juan? At ano po yung mga produkto nila? Ito, kibit. Tawag dito sa kibit. Ginagawa siyang lutsoron. Kibit Masarap siya, kibit siya. Pinatuyo. Tapos titito siya para lutsoron. Masarap siya pang kubot. Ito po, kibit po, 350 po. 350. Tapos, meron po silang products. Parang kasama. Sweet potato chips. Kamuting body. Sweet potato. Tayo po ay medyo nakakuli na. Kasi ito yung mga kabasari ng gawa taga dito yung gumawa. Tiga dito po. Sila nag-ano. Ito po yung mga crochet na ginagawa nila. Wow. Tapos meron daw ganito. Yan. Sila po yung nagawa. Ay, sa ganito po, anong bukano naman sa ganito? 90 pesos daw, iwan lang kung magkano to. Ayan, ayan. Sige po, salamat. Tayo po ay nagkaroon ng isa, nakita po natin sa Barangay Matangkad, Mantikyo. Bakit po tinawag na Mantikyo? Nang pag lumalakas po sa ang dagat po namin. Yung dagat namin ay sumasali. Doon po nagkakaroon ng pangkay. Kasama po. Wala, so ka na. Na hindi mapwedeng nabaka. Tao, ayun po sumasali.
kapag mantikyok dahil yun yung pinakantanda nila para hindi na pwede pumalaot ang mga mangisda. At ito yung simbolo na nangangalit kapag karoon ng gano'n. Ako yung sumasawa. Yeah. Yun po, yun. At ito pong kanilang lugar ay nabisita ko na rin nung ako ay medyo bata pa. Kanilang lugar sa Batangas. At ano po yung mga pinagmamalaking yung produkto sa Barangay Batangas? Marami po. Lamban po. May lamban daw. Meron po bang patikiman? Meron po sa lamban, oh. Ito po ay pakita lang po natin yung kanilang Don Paulos Lambanog. Sa ganito ating magkano? 100. Ayan. Kaya po sa mga souvenir items, pwede pa po kayong humabol. Meron pa silang mga stock. 100 pesos lang po. Tapos ito yung aming supas. Ito po naman yung kanilang sukan sasa. Kung hindi niyo alam yung sasa, pwede po niyo search ang Nipa o Nipa. Or kapag ang bunga naman Nipa Frutica. At yun, meron po siyang sampol. Yan. Ito daw po yung kaulam, hibit na tuyo, meron pong sausawan, at siyempre, mayroong tagay. At hindi mawawala itong pantagay na ito kapag mayroong umpukan, hindi mawawala ang lambanog ng Don Paulos. At siyempre, ang kanilang supa at ang kanilang ito po bang mga produktong ito ay sa inyo na? Sa inyo para lang hindi binagyo. Oo, naka-recover na po. Meron din po silang marmalade. Magkano ate sa ganda? 120. Ayun. Kung gusto po ninyo Don Paulos sa marmalade at kayo nasa bahagi ng Panukulan, Quezon o sa Infanta, Quezon, pwede po kayong pumuntak sa kanila. Ano po yung cellphone number ninyo kung sakaling makagusto ng mga produkto nyo? Dali lang naman po. Wala po, hindi po sa amin yung number. Wala po sa amin. Kaya po internet lang. Wi-Fi lang po ako sa amin. Kaya sa Facebook lang po. Ano pong pangalan niyo sa Facebook? Bona Malbalong sa Murata. Bona Malbalong sa Murata. At makikita po nila ninyo ang mga produkto. At syempre po, mayroon daw silang calamares. Pero magkano? Pero ba tayo pang bayad? Okay lang po, tikman po. Okay daw po, titikman daw natin. Para malasahan mo yung tunay na suka nila. Alam mo. Ito po yung suka ng Don Paulos. Yan, Don Paulos. Kung mayroon pong ganito, kanina kibit kasi walang kibit. Kaya po ngayon ay yung pusit, calamares, pero wala yung tagay. Meron po ba tagay? Pwede po bang patagay? Dapat po. Ay, ito. Sa totoo lang po, masarap ang suka nila. Dati may mga pinopromote ako na suka, pero dito talagang masarap din. At syempre po, kung natikman natin yung kapag namulutan, kailangan mayroong tagay. Pero huwag naman sa ano lahat. Yan, masarap po ang kanilang lambanog. Don Paulos Lambanog sa Barangay Batangas, Panukulan, Quezon at Calamares. Miguel, bibili ka nito Walang sahod. Ngayon narito naman tayo sa Barangay Bato, sabot ng Barangay Bato at ito pa rin po sa bayan ng Panukulan, Quezon. At kanina po sa ating paglalakbay, dinaanan po natin ang kanilang lugar. At Kapitan, ano pong pangalan ni Kapitan? Alvin Prudente. Si Kapitan Alvin Prudente. At
siyempre po, ang isa po sa pangunahin natin, tatanungin kay Kapitan, ano po yung pinagmamalaking produkto sa inyo? Pinya, sabi, yung palay. Palay. Pero ano po yun? Ito po sir ay ito po ay tambis. Isa po siya sa prutas sa amin. Yun. Para po yung siniyong na yung mapupa. Ito po, tambis daw ito. Isa sa produkto sa kanilang barangay. O para po siyang makupa. At mayroon po tayo nakita na dati mga tinuturo din natin mga pangkabuhayan nung tayo ay umiikot pa rin at tumutulong sa mga community. Ito po yung labong. Ito po ay sa ganito Kapitan, mga ilang buwan ba ito kapag mula sa puno ng kawayan? Ay sir, ito po ay lalabas po lang siya tuwing buwan po ng June, Mayo. Yun. Kaya dapat pala ito ba ay nai-preserve ba ninyo ito para tumagal yung produktong ito? Ay hindi po sir. Kaya po pinakamatagal po yan. Pagka-harvest po yan, 2 days po ay yung ika-4 na araw, hindi na po siya pwede. Bakit po? Nagkakahangin po siya. Ayun po. Kaya pag tumatagal po ang kwentuhan, nagkakahangin. Kaya hindi. Yun po, yun. Kinakailangan in 3 days magulay na po. Tapos ito po naman sir. Pineapple chili po o jam? Jam. Yan. Pineapple jam po. Magkano po sa ganito? Magkano na nga yan? Yan po. Sa halaga pong 150 pesos, punta lang po kayo dito sa Barangay Bato na Dabot at makikita po ninyo, mabibili na po ninyo ang kanilang marmalade. At bago po tayo magtuloy-tuloy sa pagkwentuhan kay Barangay Captain, meron pong napansin ang inyong lingkod kung ngayon dating itinuturo natin pero ngayon ay nakita ko sa kanilang book. At ito po yung, isa po ito, ako na po yung magsasabi, isa po ito sa masarap. Yan. Masarap po ito. Ito po kahit siya po ay almost 1 week or 2 weeks na nakalagay dito, pero ano nga ba ang laman nito? Pero bago ko ituro si Kapitan, dapat na magsabi. Ang laman po siya ngayon. Ayan. Ano po ba yung proseso ninyo sa paggawa nito? Yung po sa proseso po talaga matagal po sa proseso bago po sa Kung ano po kinukot sa namin, niluluto po talaga. Tapos yung pagkaluto saka po namin yan. Yun. Yung tinatanggal ba ninyo tinatanggal ba din nyo rin yung laman or hindi? Sa bawlaan po sa nyo tinatanggal namin. Pinapalit po namin yung laman. Yun. At yun nga po, after 1 week, 2 weeks, masarap po at ito po ay isa po sa maipagmalaki natin at ito po ay isa rin sa bahagi na malaki na maitulong sa kalusugan ng ating katawan. Huwag lang pong mamayat-mayain. Ito na sabi nga nila ay surang. Kapag minaya-maya mo, ay sigurado ka. Lasing ka. Yan, thank you po. Marmalade. Oh, hindi lang pala. 180 pesos. Tapos, depende po sa laki ng 120 pesos. Ay, ano pang hinihintay? Ano pang hinihintay nyo? Kapag pumunta kayo dito sa sabot ng Barangay Bato, naku po, ang sarap nito, isang tagay lang sa loob ng isang araw bago matulog para masarap ang pagtulog ninyo at makatulong sa inyong kalusugan lalo higit sa daloy ng inyong dugo. Once a day. Once a drink. Moderate. Rizal 1914. Picturean mo ako. Kapitan, pwede ba kayo makakaya? Yaka lang. Yung mic natin, baka sakali. Rizal
15. Magandang gabi na po sa inyo lahat. Tayo ay medyo inabot na ng gabi dahil nga medyo mahabang biyahe din ang ating pinuntahan. Pero kahit anong haba ng biyahe, ating pinilit, sindikap na marating ito. At ngayon naman, tayo ay narito sa barangay Pandan. Yan, narito tayo sa barangay Pandan, Panukulan, Quezon, ang kanilang bot. At makakasama ko po ngayon ang kanilang masipag na kapitana. Pwede po ba kayo makakwentuhan? Ayan. Ano pong pangalan ni Kapitana? Rowena po. Rowena Tena po. Rowena Tena Potes. Siyempre may kakilala. At Kapitana, ano po yung pinagmamalaki ninyong produkto dito sa barangay Pandan? Lambanog po at mga takla. Lambanog, takla at alimango. Meron po bang 10 ng takla? Ayan po, wala po. Ayun, wala pong personal na sampul ng takla pero ubos na dahil nung una pa lang. Ayun. Pagdadating po ubos. Pagdadating daw po ubos. Pero minapansin ako Kapitana dito sa inyong booth dahil doon sa taas. Ay, pilutuan ng alak. Ayun, pwede po ba ninyong ipaliwanag sa amin how to make a lambanog? Sarap na lambanog. Lalagay po yung tomato sa Ay, pwede po kaming umakyat. Ngayon po ipapaliwanag na sa atin ni Kapitana kung paano nga ba ginagawa yung masarap na lambanog. Narito po yung tuba na ginagawang lambanog. Siya po ay may tubig na ganito para hindi ito masusunog pag may apoy. Yung lambanog dito pupunta para tutulo naman dun sa pinakatagayan ng lambanog, yung pawis yung pupunta. Nasa baba po. Pawis po ng lambanog, ayun. Hindi po yung pawis ko yung pong pawis ng lambanog. Pawis galing sa tuba. Yung pawis na galing sa tuba. Ito po ba, ilang po bang container na tuba? 6 po na tuba, isisilid dito sa loob. Tapos yung magiging lambanog nila ay isang container na lang. Ayun, kaya yun na nakuhanan po sa pawis. Kaya maraming po salamat Kapitana. At syempre kaya kayo ay mayroong lambanog, mayroong kayo naglalakihang takla, mayroong kayong alimango. Ano po, yun. At mayroon pong hipon sila maliban sa takla. Kaya ano pa hinihintay ninyo? Dapat po pala maaga kayo o kayo mag-aabang para po hindi kayo mahuli. Ay bukas po ay tingnan po natin. Meron na po nakaredy na dadalhin na dito sa bayan. Ayun, atin pong titingnan bukas. Yan po, ngayon po ay titikman naman natin ang kanilang lambanog dito po sa Barangay Pandan. At ipinapakita po nila dito kung paano po pinapatulo yung lambanog. Ayan, ito po ba sa pagtulo ng ganitong lambanog, Kapitana, ay ang tawag dito, malakas ang tulo, madali lang ano. Madali pong mapulot. At dahil po, ito ayun. Titikman ni Sir. Titikman ko po pero masyado pong marami, babawasan ko po. Dahil kapag hindi binawasan, hindi na po makakapunta sa ibang pupuntahan pa. Lasing na. Ay, malalasing si Sir. Tikman mo po kung masarap. At kayo po, gamit din ang kawayan, ang kanilang maliit na kawayan native na produkto, titikman na po natin pero sila ay walang pulutan kaya tayo ay mag-iinom na laang. Ay sura naman. Isa pa Sir, para Ayoko na po. Ako Pero po. masarap po. Okay, Sir daw po. Hindi joke. Bawal po. Aba, mga po ka ng pagalitan ni Sir. Ayan Babalik ko na po. Sir. Yun, maraming po salamat Kapitana sa inyong pinatikim na lambanog at tayo po ay masasarap ng kanilang mga pinatikim na lambanog. Pwede na po, pambinta na. Ito na po yung pambinta nila. Kapitana, magkano po ba sa 40 po, 40. Isang mismo. Pag naubos ninyo ito, siguradong lasing kayo. Yan. Dito lang po sa pot ng Barangay Pandan. Kasama si Kapitana.
Ay sabi po ni Kapitana, kung gusto daw ay bitbitin, salamat po. Gusto mo yung malaki? Bitbit ay kung kayo po ay hindi naman masama sa inyong kalooban, akin pa rin pong tatanggapin. Gusto malaki? Oo. Mas malaki ito. Ayun, thank you po. Siguradong lasing na naman nito. Yan po, hindi. Kapag tayo po ay nasa trabaho, bawal. Pero tinitikman natin yun para matikman natin ano nga po sarap na kanilang naman. Yan po, muli boy, gandang gabi na sa inyo. Pero tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pag-ikot dito sa mga booth ng mga barangay dito sa Panukulan, Quezon, sa kanilang kapiestahan na pinaghahandaan. At ilang araw na lang po ang fiesta na. Ngayon naman tayo ay narito sa booth ng barangay Kalasumanga, Panukulan, Quezon. Ano nga ba ang kanilang mga ipinagmamalaking produkto? At sino po yung pwede namin natin? 63. Hello po. Ay, magandang gabi na po pala. Yung major na tambo. Ang major product nila is tambo. Kaching. Service age. Kaya po, magandang gabi po. Ano po yung ipinagmamalaki ninyo dito sa barangay Kalasumanga? Tambo po, sir. Tambo. Yan. Asan po ba yung tambo natin? At siyempre po, yung mga tambo nila, hawakan, pwede natin hawakan at mayroon po silang may pangalan din at mayroon din walang pangalan. So po, pagkano po sa ganito naman tambo? 110. Sa halaga pong 100 at 10 piso, mayroon po kayong tambo panlinis sa inyong mga tahanan. At mayroon po namang yun. 250 po. Ito po, mayroon namang siyang pangalan. I Love Kalasumanga. Sa halaga pong 250 pesos, mayroon po kayong I Love Kalasumanga. At syempre po, sa mga nagnanais po na bumili ng inyong sa mga produkto nila na tambo, punta lang po kayo sa booth ng Kalasumanga. Ano po yung mga pinagmamalaki? Sariling gawa. Ito po ay gawa daw ng Women's Association sa Barangay Kalasumanga. Ayan po, ito po yung mga nagagandahan nila mga ginagawang mga women sa Women's Association. At meron din po tayo nakita dito mga prutas, meron din basket. Yun po. At meron din po tayong nakita po. Ayan po, mayroong pineapple jam sa halaga pong 90 pesos. At mayroon din po silang Bakal pa nito sinusunod lang. May susan eh. Kalasumanga. Ano kaya? Panukulan, Quezon ang isang souvenir items nila. Wow. Ito po, masamang tagayan ito ng lambanog. Sigurado pag nakapuno ka na kaisa ka nito, shot puno. Sigurado. Lasing. Ito po, sa bayong po magkano? 80 pesos. 80 pesos po sa bayong kaya. Kung kayo po ay bago pumunta sa iba't ibang booth dito sa Panukulan, Quezon at dumaan muna kayo dito sa Panukulan, Quezon para kayo sa Kalasumanga para po kayo ay mayroong lagayan. Sa halaga pong 80 pesos, meron kayong matinong lagayan madadala sa ninyo at hanggang sa pag-uwi ninyo ay mapapakinabangan ninyo. At ito po naman ay magkano agad? 140 po bilao. Ayun po, sa barangay din po ninyo ang gumagawa. Yun po, sa barangay din po ninyo. Ayan ang kanilang mga basket. Dito po ay gawa sa Outside dito. gawa dito sa Outside. ito po ay gawa sa Banban. Yan. Ayaw sabihin natin gawa po ito sa Banban. Yan sa halaga pong 80 pesos ay magkakaroon po kayo sa Pilipinas basket. Sir, bigyan mo.
Blacknet, Roy. Mama, andito ang hinok. Narito tayo sa booth ng Barangay Rizal ng Panukulan, Quezon. At ngayon ipinapatiin po sa atin itong kanilang pinagmamalaking sisig tuna. Pag-final po. Hindi naisip nyo ba sa akin? Masarap po. Masarap po siya. Masarap siyang pangulam. Masarap din siyang pangkulan. At tapat po, isang bubalong. Pero hindi na po talaga ako yung hindi na kaya. Kung gusto po niyo matikman ang kanilang sisig tuna, punta lang po kayo dito sa booth ng Barangay Rizal, Panukulan, Quezon. Sa magkano kuya yung inyong gano'n po siya karami? 200 grams po tayo. Yan. 200 grams, 200 pesos. Kung hinihitin nyo. Good for 4 person, 200 grams. At syempre, pagkakaroon nyo ay napakasala. Sa po hinihintay nyo, punta lang po kayo dito sa booth ng Barangay Rizal. Unang buwas, galing po sa ating mga taga-fire, and also nakikiusap po kami na sana kung tayo ay mag-iinom, yung po mga alak na i-consume natin ay sana po ilagay natin sa ating mga ulo sa mga tiyan para mamaya nagdala tulad po na nangyari kagabi. Sana po ay hindi na po maulit. Meron naman po tayo dyan mga kapulisan. Maraming salamat din po sa ating mga kapulisan.
Ito yung sakayan ng mga taga Panukulan, Quezon o Panukulan Express papunta sa bayan ng Infanta para makarating sila sa mainland ng Luzon o dito sa Riena para maka-access papunta sa iba't ibang kalungsuran. Ito yung kanilang sakayan. Pero sa kasalukuyan, pwede na rin silang pumunta sa iba pang lugar dito sa isla ng Pulilio, lalong dyan sa Bordeos at sa Pulilio, Quezon. At syempre, samahan ninyo ako sa pagbisita pa sa kanilang mga magagandang lugar dito sa Panukulan, Quezon.